Pare Ajar. Oy, pare! Oh, pare, bukas ng umaga, balak namin magbaka sakali sa Bacoor. Baka sakaling mas makabenta. Walang benta rito sa atin eh. Ikaw, kung gusto mo sumama sa amin. Pare, baka hindi. Kasi mababa na ang tiyan ni Loring eh. Manganganak siya eh. Mahirap kung mawawala ako na matagal. Baka magbago isip mo. Alas 3, papalakot kami. Sige, salamat pare. Naisip niyo ako. Salamat talaga. O ikaw, baka sakali lang, alas 3 ha? Oo, sige. Sige. Kuya, para saan yung mga kawayan na kinuha mo? Para sa mga tahong, umaasa tayo sa mga galunggong at dilis. Hindi naman sigurado. Yan, yung mga kawayan na yan, sigurado makakahuli tayo ng mga tahong. Kikita tayo kahit papano. Pagod na ako sa pagbabaka sakali. Alam mo, Loy, gagawin ko ang lahat. Kumita lang para maiahon ko ang pamilya ko rito. Lahat gagawin ko. Kuya, alam mo, kung buhay pa si Itay, sigurado ako pinagmamalaki ka na nun. Bakit na naman? Ikaw talaga, Oloy. Kuya, mga bata pa lang tayo. May dalawang bagay na kinabibiliban sa'yo si Itay. Ano yun? Una, pagiging mabait mo. At pangalawa, pagiging matulungin mo. Ikaw talaga, sip-sip. Edgar! Makakanap Loring! na yata ako. Sige anak, mauna ka, anak. Isinilang ni Loring ang pangalawang anak nilang lalaki na si Ilorde. Kasabay ng paglaki ng kanyang pamilya ay ang paglaki rin ng kanilang mga gastusin. Bagamat hirap sa pera, buong tibay na hinarap ni Edgar at ng kanyang mag-anak ang mga darating pang pagsubok. Tuwan-tuwa ako dyan sa bunso ko, bibong-bibo eh. Sabi nga ni Ka Esther, kamukha ko rin si Ilorde. Halos lahat daw sa akin nakuha. Uy, layo naman ang iniisip mo. May problema ka ba? Red tide na naman, kuya. Lilipas din yan. Pag red tide, wala tayong kita. Ikaw naman, panapanahon lang yan. Para ka hindi mangingisda eh. Hindi. Kuya, hindi pa pwede to. May pangangailangan ng pamilya ko. Kuya, pupunta na lang akong Palawan. Pupunta na lang kami mag-anak sa Palawan. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Kuya, pupunta na lang kami Palawan. Iwanan mo ako dito, ganon. Kuya, sana maintindihan mo. May pangangailangan ng pamilya ko. Iligpit mo na yung pinag-almusalan. Papalakot na tayo. Kuya, hindi ka ba nakikinig sa akin? Kuya naman. Nakausap ko na yung mga kaibigan ko doon mangingisda. Sabi nila, tutulungan nila kami. Kuya, may pangangailangan ng pamilya ko. Pag humihingi sa akin ng asawa ko ng pera, pag pananghalian, na wala akong may bigay. Masama ang loob ko, syempre. Pag may gustong laruan yung anak ko, nararamdaman ko yun. Pero hindi ko maibili. Kuya, masakit sa akin yun. Makita ko nga lang butas-butas yung sando nung bunso ko eh. Hindi ko mabilihan dahil wala akong pera. Yung asawa nga, pag nakikita ko naglalaba, masakit ang likod. Hindi ko man lamang mapadoktor dahil natatakot ako sa gastusin. Kuya, hindi mo naman ako. Gusto ko lang yun ang magbago. Gusto ko lang gawa ng paraan. Kuya, mali ba yun? Labis na nalungkot si Edgar sa paglisa ng kanyang kapatid at ng pamilya nito. Bagamat malayo na kay Oloy, nanatiling matatag si Edgar. Sa paglipas ng panahon, lalong nagsumikap si Edgar sa pangingisda para sa kanyang pamilya.